Matagal ka na ba nagtatrabaho? Parang feeling mo, wala pa rin nangyayari. Well, kung yan ang gusto mong malaman kung paano tayo asenso, panoorin mo to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Nako, alam nyo, marami pong nagtatrabaho araw-araw, pero hanggang ngayon, feeling stuck. Diba? Yung parang hindi lumalaki ang kita, hindi lumalaki ang sweldo, pero lumalaki ang gastos. Ano po ang mga signs na kayo po ay stuck na sa inyong ginagawa? Number 1, walang improvement sa inyong mga career. Number 2, walang promotion, walang salary increase. Number 4, hindi ka na-challenge. Number 5, parang gulong-gulo ka na at tinatamad ka na sa pagtatrabaho. And last but not the least, walang clear career path para sa kumpanya. Ito naman yung signs na ikaw ay still lumalago. Number 1, ginaganahan ka pa magtrabaho. Number 2, may nagtuturo po sa inyo. Number 3, alam mong may pagkakataon na umangat sa inyong kumpanya. Pang-4, nabibigyan ka ng panibagong responsibilidad. At pang-5, ramdam na nababayaran ng tama ang effort mo. Kaya ang tanong, kailan ka pa talaga dapat magstay? Number 1, kung alam mo, ikaw pa ay nag-grow bilang isang tao at willing ka pang mag-invest ng oras. At number 2, alam mo kung ikaw ay nagtatrabaho hindi lang dahil sa pera, dahil alam mo ito ang mission mo. Ang next question naman, Chinky, kailan ko naman kailangan malaman kung ako ay mag-move on? Number 1, kung hindi ka na lumalago. Number 2, kung hindi ka na nababayaran ng tama. Number 3, naaapektuhan ng iyong mental at physical health. So ano yung next step na gagawin mo? Kung gusto mo talaga mag-improve, number 1, mag-upskill ka, matuto ka. Pangalawa, maghanap ka ng bagong oportunidad labas sa iyong kumpanya. At pangatlo, planuhin ang transition bago mag-resign para may financial safety net ka. Matanong kita, ikaw, sa tingin mo, ikaw ba ay nag-grow pa ba sa kumpanya or ikaw ay stagnant na? Sana naliwanagan po kayo, tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.